Let's pray. Lord Jesus, salamat Panginoon sa gabing ito na muli kami ay magkakasama, mag-aaral ninyo po mga salita online. Ang akin pong panalangin ay patuloy nga na kayo ang maging tagapagturo namin sa mga oras na ito. Yung mga salita na aming mapapakinggan magkaroon ng buhay ng kapangyarihan sa amin, Panginoon. Lalo na ngayong kapanahon ng ito, inaalala po namin, Lord God, yung tinapos na pong gawa sa Cross of Calvary. Salamat, Lord, sa inyo pong biyaya, sa pag-ibig na patuloy niyo pong ipinagkakalab sa bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, sa ating topic 208, Light Mission, the Regions of Redemption, Mission in the Light of Grace. Yung ating pong main verse, kukuhanin natin sa John chapter 12, verses 20 to 37. Pero meron po tayong mga supporting text coming from Luke chapter 9, verses 22 to 24, at yung Mark chapter 10 verses 32 to 34. Pero yung main focus po ng pag-aral po natin tonight will dwell on John chapter 12 verse 36a. Yan. Sabi po dito sa ating main verse, put your trust in the light while there is still time. Then you will become children of the light. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyong ilaw upang kayo maging mga anak ng liwanag. Sabi dito, every mission daw begins with a purpose. 'Di ba? Even Jesus, He came not just to teach or heal, but to fulfill the Father's plan of salvation through the cross. So yung pinaka main purpose talaga ng Lord, kaya siya nagpunta dito here on earth, nagkatawang tao siya para iligtas po tayo. Kailangan niyang mapako sa cross para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. And then because of that purpose, ando na yung mission ng ating Panginoon. Nagturo siya, di ba? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Ayan, nangaral siya ng salita ng Diyos. So, nauna lagi yung purpose before the mission. Yung mission ng Lord was clear, to surrender His life so that we may live. Yan. Kung si Jesus mismo ay hindi nawala sa focus ng mission niya, tayo din bilang mga anak ng Diyos ay dapat malinaw ang ating layunin. That is to shine for God's glory. Again, yung ating mission is for us to shine, pero hindi para sa sarili natin, kundi para sa ating Panginoong Heso Kristo. We often think of a mission as a heavy burden we must carry for God. Yan, minsan kasi nakakatakot pag sinabing mission, trabaho yan, may kailangan akong gawin, di ba? Pero sa Gospel of Grace, our mission starts with receiving, not just doing. Lagi nagsisimula na una tayong tumanggap mula sa Panginoon. It's not all about performance na kailangang ito yung gagawin natin para masabi na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Lord. Kailangan nagsisimula na we receive muna from the Lord. Sabi nga in John chapter 12, Jesus is facing the shadow of the cross. He speaks about a grain of wheat dying to produce fruit, 'di ba? I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Di ba totoo naman, katulad ng example natin dito, lahat naman talaga ng mga bunga ng mga halaman, di ba, nagsisimula doon sa seed. Ganon yung nangyari kay Jesus Christ. Kailangan niyang mapako sa cross. Kailangan niyang mamatay sa cross para tayong kanyang mga anak magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng John 3:16, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Minsan nakala natin tayo ang kailangan mag-produce ng liwanag. Pero ang totoo, tandaan po natin church, we are just reflectors. Parang ganito yan, Jesus is the sun, yung source ng light, and we are the moon. Nagre-reflect lang tayo doon sa liwanag na nanggagaling sa araw. Kapag tinanggap natin ang kanyang biyaya, automatic na magsha-shine ang buhay natin. You don't struggle to be a child of light. You simply trust the light. Ayan na, gusto kong emphasis yung part na yun. Na minsan kasi nag-struggle tayo. Ang dami nating mga hobbies or interest, mga maling nagagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Pero dapat patuloy lang tayo nagtitiwala sa liwanag na alam natin na hindi natin talaga kayang ma-overcome kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, kundi kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 5, God is light, in Him there is no darkness at all. So we have to reflect the light of Jesus. Kailangan lang natin gawin, hindi tayo ang maging liwanag, kundi
kailangan po nating i-imbibe, kailangan na yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon mag-shine sa bawat isa po sa atin. In John chapter 12, kung babasahin po natin yung context, Jesus was already preparing his disciples for his death. So ito yung time na malapit ng mag-sacrifice si Jesus Christ sa cross, then he needed to pray for his disciples. And then andun din yung time that the Greeks wanted to see him, symbolizing that his mission was not only for Israel but for the world. Pag sinabi kasing Greeks, mga Gentile nation just like us, hindi mga Hudyo. Kaya sabi ng John 12:21, then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. And Jesus answered them sa John chapter 12 verse 23. The hour has come for the Son of Man to be glorified. So sinabi ng Panginoon, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Yung ating Panginoon mag-glorified. Ang ilaw ni Kristo hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa lahat ng tao. Kaya ang mission natin ay global. Tandaan natin, hindi ito limitado. A light for the Gentiles, bringing salvation even to the ends of the earth. Kaya kung may opportunity for us to share the gospel, di ba? Hindi lang isineshare natin sa mga close sa atin, mga family members po natin, pero even to strangers, di ba? We share the gospel. And then nakita natin yan na si Simon, pinorapisay na yan nung si Jesus Christ ay inihandog doon sa temple. Sabi doon sa Luke chapter 2 verse 32, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. So totoo naman, di ba, si Jesus Christ, hindi lang naman talaga yung mission niya is only for the Jews but also extended even to the Gentile nation. Siya yung naging liwanag. When Jesus talks about hating one's life sa verse 25, He isn't teaching self-loathing or pagkamuki sa sarili. He is teaching the exchange of life. Under the new covenant, tandaan po natin, we give up our self-effort life to receive His resurrection life. Di ba nababasa natin yan sa John chapter 12 verse 25? Ang taong nagpapahalaga daw sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa digdig na ito ay siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ibig sabihin niya na wag mo na talagang pahalagahan literal yung buhay mo, na magalit ka sa sarili mo, 'di ba? Na wag kang mag-ayos, 'di ba? Wag kang mag-enjoy sa buhay natin. Pero tinuturuan tayo dito na we have to give up yung mga self-effort na ginagawa natin, na pine-perform natin on our own. Bagkos dapat nakasurrender tayo sa Panginoon na alam natin na hindi sa ating mga sarili, kundi sa tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung Luke chapter 9 verses 22 to 24 and even Mark chapter 10 verses 32 to 34, dito pinakita ni Jesus ng paulit-ulit, he reminded his disciples that suffering and death were part of his mission. Di ba sinabi ko kanina, that's part of the purpose, that's part of the mission, kaya siya nagkatawang tao. Kasi nga, kailangan siyang mag-suffer, kailangan siyang mamatay sa cross para sa atin. That's the only way for us man to be saved, di ba? It reveals the tension between human weakness and divine purpose. Bakit? Kasi during that time, si Jesus Christ is also 100% man. So yung pain na nararamdaman mo is nararamdaman din ng Panginoon that time. Jesus in His humanity, He faced testing at His weakest point. Pero kahit na siya ay nasa matinding part ng buhay na, sabihin na natin na darkest dark part of His life, nung siya po ay nasa earth, His spirit was anchored in God's will. Kahit na mahirap, di ba? Kahit na alam niya na it's going to be hard for himself, pero sinunod pa rin yung kalooban ng Panginoon. The testing of Jesus proves that his victory wasn't based on human willpower, but on his perfect union with the Father. So in the same way, ganun din tayo, iba-iba yung pinagdadaanan natin, iba-iba yung cross na pinapasan natin, iba-iba yung mga pagsubok, mga challenges na pinagdadaanan natin. Pero tandaan natin, hindi tayo magtatagumpay dahil sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating husay or galing or diskarte, kundi sa pamamagitan ng union with the Father. Kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon para mapagtagumpayan natin yan. So kung babasahin po natin yung John chapter 12 verses 20 to 37, ito po yung summary niya. Yung mga Greeks, they wanted to see Jesus, showing that his mission was for all the nations such as Israel. So again, hindi lang nilimit sa mga Israelites ang salvation, kundi in-extend din even to the Gentile nation. Kaya nga tayo na-reach out ng kaligtasan ng salvation.
Jesus also explained that his coming death was necessary like a grain of wheat that must die to produce much fruit. Kasi lagi may nagtatanong sa akin, bakit kailangan pang mamatay ni Jesus Christ sa cross? Wala kasing qualified na offering for us to be saved. Kailangan banal, holy, blameless. So wala namang tao na ganun, 'di ba? Kaya kailangan magkatawang tao ni Jesus Christ. He is 100% God and 100% man. Siya lang po yung capable and able to save us. He revealed that his soul was troubled. Katulad natin, di ba? Natotrouble tayo minsan kapag may mga problema. Yet he chose to obey the Father's will so that God's name would be glorified. Sana ganun din tayo, no? Yun yung tinuturo sa atin. Na minsan may struggle talaga, minsan may pinagdadaanan talaga tayo, pero ganun pa man, pinipili pa rin natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. And then the crowd heard God's voice affirming Jesus, pero many still struggled to believe. At challenge yan talaga sa ating mga believers. Totoo yan. Minsan alam naman na talaga ng maraming tao kung sino talaga yung Diyos, 'di ba? Katulad nung nangyari dun sa story dito. Pero marami pa ring tao na hindi naniniwala. 'Di ba? Sabi nga ng Bible, even though yung bayan mismo ni Jesus Christ hindi siya pinaniwalaan. And then finally, Jesus urged them, put your trust in the light while there's still time. Then you will become children of the light. Yung main verse na binasa po natin kanina. Pag sinabing put your trust in the light where there's still time, tandaan po natin, yung light na tinutukoy dito is Jesus. Ang pagtitiwala sa kanya, ibig sabihin, paniniwala sa kanyang mission, yung kanyang death, yung kanyang resurrection. Again magkaiba yon na si Jesus Christ namatay lang sa cross at si Jesus Christ after 3 days, he rose again from the dead. Pinaniniwala natin yun pareho. Dahil doon, alam natin na si Jesus Christ hindi lang 100% man. Siya po ay 100% God. Kasi kaya niyang buhayin yung sarili niya. Siya yung nagbigay ng buhay na, siya rin yung kumuha at bumawi ng buhay na. Kaya ang lesson dito, habang may oras pa, habang bukas pa ang pagkakataon, magtiwala tayo kay Kristo kasi ang ilaw niya ang magbabago ng buhay natin. And then we will become children of the light. Through faith in Jesus, tandaan mo, we are transformed from darkness into light. Hindi lang tayo basta taga-sunod. Tayo po'y anak ng liwanag. Ibig sabihin, dala natin yung presensya, dala natin yung glory ni God sa bawat hakbang ng buhay natin. Yung Luke chapter 9:22 to 24 and Mark chapter 10:32 to 34, ito naman po yung summary nun. Dito, Jesus foretold his suffering, rejection, death, and resurrection. And then he challenged his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. And then doon naman sa Mark, as they journeyed to Jerusalem, Jesus walked ahead with determination. He again explained to his disciples that he would be handed over, mocked, beaten, killed, and rise again after 3 days. So kita nyo dito, pinaprophesy ni Jesus Christ what will happen to him. At yung kanyang suffering na pinagdadaanan, rejection, yung kanyang death, resurrection, mahalaga yon for us to be saved. Yan. Si Jesus mismo ay malinaw sa mission niya. Ang mission niya hindi lang magturo, hindi lang magpagaling, kundi magdusa at mamatay para sa kaligtasan natin. Pero hindi doon nagtatapos kasi may resurrection, may victory. At doon tayo nagsisimula. Hindi na natin uli kailangan balikan na magpakahirap sa cross kasi alam natin na nag-start tayo sa finish line. Doon sa victory sa tinapos ni Jesus Christ sa cross. Kasi alam natin na 2,000 years ago, nagtagumpay na yung Panginoon. And more than that, it is calling us for discipleship. Sabi ng Luke 9:23, kung gusto mong sumunod kay Jesus, hindi pwedeng half-hearted ka. Alam mo, ibig sabihin ng half-hearted kapag nasa mood, okay, sige, atin ang Bible study, mag-church ako. Pag wala na sa mood, ayaw na, 'di ba? Kailangan may denial of self. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung bida. Sabi ko nga sa mga tinitrain ko sa discipleship training, si Jesus Christ na yung naka-enthroned sa puso mo. Kaya nga tinatawag mo siyang Lord eh. Ibig sabihin siya na yung masusunod sa buhay mo. At take up your cross daily. Hindi lang suffering. Even willingness to obey kahit mahirap. Totoo yon. Kasi minsan madaling sumunod kapag masarap. 'Di ba? Kapag in your comfort zone, in your convenience. Pero paano kung mahirap na yung pagsunod? Are we still willing to obey the Lord? And then tinuturuan tayo ng courage and determination dun sa Mark chapter 10 verse 32. Habang papunta sila sa Jerusalem, si Jesus nauna.
Ibig sabihin niyan, hindi siya nag-back out kahit alam niya ang hirap na darating, 'di ba? 'Di mo ba na-realize 'yun? Kasi may choice naman si Lord eh, 'di ba? Pwede naman niya sabihin, "Oh God the Father, wag na natin 'tong ituloy. Ayoko na." 'Di ba? Pero hindi siya nag-back out. Kahit na alam niya yung mangyayari sa kanya, alam niya mahirapan siya, pero tinuloy pa rin niya yung kanyang mission. Kung si Jesus mismo ay naglakad ng matatag papunta sa cross, tayo din dapat matatag sa mission natin. Jesus fulfilled the suffering and death so we don't carry the burden of our sin ourselves. Diba? Alam natin yon, kasama yung sa tinapos na gawa ni Jesus Christ sa cross, kasama yung ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, forgiven na tayo, past, present, and even future sins. Our cross is not about earning salvation, but about living transformed lives because of grace. Magkaiba yun ha. Hindi ka nagpapasa ng cross mo para sigurado ka na maliligtas ka. Alam mo sa sarili mo na saved ka na by the grace of the Lord. Pero namumuhay ka ng transformed lives because of the grace of God. Binagong buhay dahil alam mo na nasa iyo na yung biyaya ng Diyos dahil mahal ka ng Panginoon. Hindi tayo nagbubuhat ng cross para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo kaya handa tayong mag-sacrifice at sumunod sa ating Panginoon. 3 points ang gusto kong iwanan sa ating tonight. Number 1, the principle of the seed. Surrender as an act of trust. Si Jesus is submitted to the Father's will even when it meant suffering sa Luke chapter 9 verse 22. And even dun sa Garden of Gethsemane sa Matthew chapter 26 verse 39, sabi niya, "Not my will, but yours be done." He was at his weakest in the flesh. Pero kahit na mahinang-mahina siya sa kanyang laman during that time because of the pain, the suffering that he will endure, he still submitted to the Father's will. Ang tunay na mission, hindi convenience, kundi obedience. Yan, magkaiba yan ha. Convenience kasi dahil nasa comfort zone mo, okay, sige, follow lang ako. Pero dapat, ang mission mo is to obey the Lord. Kahit mahirap, kahit masakit, ang pagsunod ang magdadala ng liwanag. We don't die to self to earn heaven. We surrender because we know that the Father is good. Yan. Hindi po ito performance, good works for you to enter heaven. Kasi alam natin na pupunta na tayo sa langit because of our faith sa Panginoon. Pero we surrender to God kasi alam natin na mahal tayo ng Diyos at gusto ng Diyos na gawin natin yung kalooban niya kasi nang nakakabuti sa bawat isa po sa atin. Sabi nga ng John chapter 12 verse 24, "Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana." In the same, ganun din tayo. Kapag tayong Kristyano na mamatay sa ating mga sarili, marami mga kaluluwang nabubuhay through us, 'di ba? Nakakakita sila ng light. Kasi nga, yung nare-reflect natin yung liwanag ng Panginoon, na akin natin sila sa Panginoon. Ang buto kailangan mabaon sa lupa para tumubo. In grace, dying to our own diskarte allows God's power to take over. Hindi ito kawalan, kundi investment. Totoo yan. Kapag talaga pinuli surrender mo sa Panginoon, hindi sa sarili mong discard or sarili mong paraan, hinahayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo, so the rest will follow. When you let go, tandaan natin, God takes over. Yung point number 2 ko, the power of identity. Becoming children of light. Sabi ng verse na binasa natin, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyong ilaw upang kayo maging mga anak ng liwanag. At alam natin na tayo ay mga anak na ng liwanag kasi andun yung faith natin kay Jesus. Katulad na nangyari kay Apostle Paul, di ba? He went from a persecutor to a light to the Gentiles, not by following more laws, but by revelation of grace on the road to Damascus. Kasi alam natin na itong si Saulo during that time, sumusunod sa mga batas, alam niya yung mga batas, he followed the law. Pero nung siya po ay na-born again, naunawaan niya, na-reveal sa kanya yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos, yung grace ng Lord, nung siya po ay nasa road to Damascus, di ba nagkaroon siya ng transformation? Instead na tumuloy siya sa kanyang journey to persecute more Christians, ang ginawa niya, naging light pa siya to the Gentiles. So mission is not what you do, it's who you are. Again, higher identity, you are already the children of light. Huwag mo isipin na kahit na nagkakamali ka, nagkakasala ka, still you are the children of light. Done deal na po yun sa cross. Under the new covenant, you are not trying to be light. You are light in the Lord. Ephesians 5:8 po yun. Hindi ka sumusubok or pinipilit na maging liwanag kasi sa paningin ng Panginoon, nagliliwanag ka na. Sabi ng Efeso 5:8, dati,
kayo nasa kadiliman nung wala pa tayo kay Kristo. Ngunit kayo nasa kaliwanagan na sapagkat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga tao nasa liwanag. So hindi mo kailangan pilitin maging mabait para tawaging anak ng Diyos. Kasi ang tingin na sa talaga ng Diyos, mabait ka kasi nasa atin ang liwanag ng Panginoon. Trust the light first and the becoming follows. You shine because you are His, hindi dahil sa galing mo. Totoo yun. Every time na nagtitiwala ka sa Panginoon, you become of who you are in the eyes of the Lord. Napapansin mo, oo nga no, habang ako pala ay nagpapalago sa Panginoon, andun na talaga yung uhaw, yung gutom ko sa presence of God, in hearing His message, His word, in worshiping Him, di ba? Even yung mga character natin na babago, di ba? Because of our identity na we're already the children of light. Yung point number 3 ko, the purpose of the cross. Again, the purpose of the cross is to draw all people. Sabi nga ng John chapter 12 verse 32, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarilang lahat ng tao. So even literal nangyayari yan, di ba? Kasi si Jesus Christ na pa ako sa cross. Kaya every time na makakakita ka ng cross, di ba titangala ka? Titingin ka sa itaas. Sabi na kaya kailangan mangyari yon to draw people to Him. By trusting in the light, we become children of the light. Saul's transformation into Paul, Acts chapter 9, from persecutor to preacher. Diba? So ginawa ni Saul nung siya ina-transform, binago ng Lord, nalaman yung kanyang identity, ginamit siya ng Lord, diba, to draw more people to Jesus Christ. Kapag nakilala mo ang tunay na ilaw, hindi ka mananatiling pareho, magbabago ka, at ang buhay mo ay magiging testimony ng glory ni God. At again, hindi mo trabaho na bugin ang sarili mo. That's the work of the Holy Spirit working in your life. Yan, example nito, the thief on the cross, di ba? He did zero missionary work. Yet because Jesus was lifted up, he was drawn into paradise by pure grace, di ba? So ano pong mission natin? To simply to point people to the lifted up Jesus. The focus isn't on our shining obedience but on His finished work. Di ba wala naman talagang ginawa dito yung kasama ni Jesus Christ na thief doon sa cross, pero sinabi niya isasama kita sa paradise, di ba? Wala namang sinabi ang Lord sa kanya, okay, sige, bumaba ka muna, gawin mo to, di ba? Ang mission natin is to point people to Jesus. Yun lang yung dapat natin gawin. Hindi i-draw mo sa sarili mo or i-draw mo sa religion mo or sa paniniwala mo or even to your church. It's not about how perfect our lives are. Kasi kung yun ang basis mo, hindi ka talaga magiging perfect kasi naroon pa po tayo sa human form. But how perfect His sacrifice was. Doon mo siya ipopoint kay Jesus. Kapag itinas natin si Jesus, siya ang hihila sa mga tao, hindi ang ating galing mag-sales talk ng ating pananampalataya. Kasi hindi nga ito katulad ng sales talk na pagalingan na kailangan na may talent ka, di ba? Kundi trabaho po ito naman ng Espiritu. We're just vessels and instrument of God's grace. Conclusion po natin, Jesus never lost his sight or lost sight of his purpose because he knew the Father loved him. Our mission, our light mission, is to live in that same security. To shine for God's glory is to let the world see what a person looks like when they are completely loved and forgiven by God. Ganun pala yun. Dapat pala nakikita talaga sa atin yun kung gaano tayo kamahal ng Diyos. 'Di ba? Grace is not the absence of mission. It is the fuel for it. Ginagawa yung mission mo dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka nag-aakay ng kaluluwa. Kaya ka nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ka nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya ka tumutulong sa ministry. We don't work for victory. We work from victory. Again, we start from the finished work of Jesus Christ sa cross. So how are we going to apply? Number one, live with clarity of purpose. Ano ba talagang mission ko bilang anak ng Diyos? Then pangalawa, stop the struggle. Instead of trying to be a better Christian, di ba minsan ganun tayo, I want to be a better Christian. By your own strength, mag-spend ka ng 5 minutes every morning just saying, Lord, I trust your light in me. Paniwalaan mo lang ang Diyos. Hindi yung magpe-perform ka, ito yung gagawin ko ngayong week na to. 'Di ba? Hindi mo na ako kakain. Holy Week kasi 'di ba? Hindi mo na ako kakain ng 3 araw. Kundi i-claim mo, Lord, I trust your light in me. And then lift him up. In your conversations, talk more about what Jesus has done for you than what you are doing for him.
'Di ba minsan kasi sinusumbatan natin ang Lord, "Lord ginagawa ko 'to, ito yung ginawa ko ngayon." 'Di ba? Dapat 'pag kinakausap mo yung Panginoon, the more na sinasabi mo yung ginawa niya sa'yo, ina-appreciate mo yung goodness ng Lord sa buhay mo. And then submit in peace. If you are facing a testing, 'di ba, testing time, sabi dito, remember that Jesus overcame in His weakness. So your weakness is the perfect canvas for His grace. So kung si Jesus ay matatag na humarap sa cross para sa atin, tayo din ay dapat mag-deny ng sarili, magbuhat ng ating cross araw-araw at sumunod sa Kanya, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kung si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa misyon ng kaligtasan, tayo din ay dapat magbigay ng ating buhay upang magdala ng liwanag sa iba. Habang may oras pa, magtiwala tayo sa ilaw ni Kristo at maging anak ng liwanag, dala ang kanyang glory sa bawat hakbang ng ating buhay. Huwag ka lang magtrabaho para sa liwanag. Mamuhay ka bilang anak ng liwanag, buhay sa biyaya, nagniningning para sa Kanya. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan yung light mission. Siyang tunay o Father God na napakahalaga na maging clear po sa amin yung aming purpose, yung aming mission, kung bakit nyo po kami niligtas, nagkaroon kami ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. That is to love God and to love others, to share the word of God to others, na sila man din po, Panginoon, makakilala sa inyo. Tanggapin ka na, Panginoon, tagapagligtas sa kanila pang buhay. Ang panalangin namin, magsimula po ito sa bawat isa sa amin, Lord. Mag-shine ka sa amin, Panginoon. Magliwanag ka sa amin, Panginoon. At yung liwanag na nasa inyo, na nag-reflect sa amin ay makita rin po ng ibang tao so upang ma-draw po namin, Panginoon God, ang maraming mga kaluluwa para sa inyo. Salamat, Lord, sa gabing ito. Purihin ka, dakilain ka, sa migat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.